halamang gamot ay isang alternatibong pamamaraan na medisina na may kakayahan siyang makagamot. Natural siya, walang chemical. I mean, may chemical pero natural na chemical galing sa halaman. Ang tawag dito ay phytochemical. Phyto means halaman. So, ang ating nakukuha sa halamang gamot, panlaban nito sa mga pathogens, mula sa maliliit na sakit hanggang sa malulubhang sakit ay kaya niyang gamutin. Kadalasan, pag may sakit, punta na agad sa doktor, sa pharmacy, bibili na agad ng mga pain reliever lahat, minsan over-the-counter drugs. Pero, pag ikaw'y na-involved sa halamang gamot, kung ikaw'y magtatanim sa iyong bakuran, ikaw ay pupunta sa iyong pharmacy instead ng pharmacy. So, anong difference nito? Sa pharmacy with an H, PH, no? Siyempre, may mga side effects yan. Let's say, diabetic ka, iinumin mo yan for life. At habang tumatagal ka na sa pag-inom ng mga gamot na ito, maraming side effects kang nararanasan. Hinahabol mo naman ang mga side effects, ganagamot mo naman ito. So, ang nangyayari, parami ng parami ang iyong iniinom na gamot at hindi ka naman gumagaling. Tulad ng pagka ikaw ay diabetic, high blood pressure, kapag ikaw ay mataas ang cholesterol, triglyceride, yan ang nangyayari. At kaya ngayon naman nag-uusbungan ng mga dialysis centers sapagkat marami ng kidneys ang nasira dahil sa pag-inom ng mga tinatawag na mga gamot na ito na nabibili sa ating pharmacy. So marami na rin tayong alam na maraming nare-recall ng mga gamot dahil natatakbuhan nila nagdudulot ito ng mga tinatawag na liver toxicity dahil dulot ito ng mga synthetic drugs sa ating katawan na nagpapaikli ng ating buhay. At alam nyo ba, pag mahilig kayong uminom ng gamot, ito ay number 3 killer na sa Amerika ngayon. Naakala natin ay makakapagpagaling sa ating sakit, yung pala tayo ay pinapatay pala tayo ng mga gamot na to. Ika nga, a pill for every ill. So, kung ikaw'y naghahanap ng solusyon sa iyong mga sakit, mura, epektibo, tumingin na lang sa ating bakuran. Punta tayo dito sa ating pharmacy, farm, spell with an F, no? Mura na, epektibo pa. Magtalim ka lang sa iyong halamanan. Alamin kung anong pangangailangan ng ating pamilya, yung madalas nating mga sakit-sakit. Kung ikaw ay may diabetes, tanim ka ng serpentina. Kung ikaw ay may anak na ubuhin, ubo ng ubo, tanim ka lang ng oregano, lagundi. So, depende kung anong gusto mo itanim. Kung ikaw ay bago lamang na nakakaintindi ng halamang gamot, alamin mo yung simpleng gamutan sa iyong bahay, yung madalas na kinakailangan ng pamilya mo. Ate Mirna, pakwento naman, ano-ano ng mga halamang gamot ang naaprubahan ng ating Department of Health dito sa Pilipinas? In 1997, itinaguyod ni President Fidel Ramos ang tinatawag na Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Ang tawag dito ay PITAC. Nagkaroon ng isang department para masaliksik ang safety ng paggamit ng mga halamang gamot na ito dahil nga ito ay nanalaysay sa dugong Pilipino na uminom ng mga gamot na ito upang masaliksik kung ito ba ay effective, kung ito ba ay safe ba. Actually ang Department of Health ay nagkaroon na ng approval sa paggamit ng 10 halamang gamot na ito. In fact, ang iba sa kanila ay mabibili na natin sa drugstore, no? Dahil ito ay ginawa ng kapsula. Ibig sabihin, tanggap na ng bansang Pilipinas, ng Department of Health, ang kagalingan na maa-attain natin dito sa mga halamang gamot na ito. Kaya siya ay inaprubahan, yung iba ay ginawa ng kapsula, yung iba ay ginawa ng tsa, ready for market. Okay, so i-discuss natin ano-ano ba ito at para magkaroon tayo ng idea, mga halamang gamot na aprobado na ng Department of Health. Number 1 ay Acapulco, hindi natin kilala siya. Yan, ang dahon na yan, makikita natin. Mabisa pala itong Acapulco na ito sa skin problem, mga fungus natin, buni, kung may alipunga ka. So ito ay for external use. Pero kung meron kang mga inflammation or constipation, pwede ka rin uminom ng Acapulco. So sa pangalawa ay ampalaya. Ito ay kilala natin, dahon ng ampalaya. So itong ampalaya na ito ay may tinatawag na bunga.
pwede natin gawing salad. Medyo may kapaitan, may pamamaraan dito para matanggal ang kapaitan niya. Kailangan lilinisin mong mabuti para matanggal yung pait at ginagawang salad, lagyan ng kamatis, sibuyas. Nako, napaka-healthy mo na, no? Konting apple cider vinegar, paminta, bingo. Napaka-healthy. Kung araw-araw ito ay yung kinakain ay bababa ang iyong blood sugar. Yung kanyang dahon ay nakakababa din ng blood sugar. Yun ay yung pwedeng gawing smoothies, pwedeng mong nguyain, gawin mo siya. Alam niyo ba, ngayon ko lang nalaman na yung ampalaya leaves ay nakaka-treat ng mga almoranas. Gamot din pala ito sa mga nagtatae. At may anti-cancer property rin pala ang ampalaya. Next in line is bawang. Nako, ang bawang ay napaka-importante dahil ito ay nagpapababa ng ating cholesterol. Alam mo ba na ang cholesterol ay habang umiinom ka ng cholesterol pills for life, ang daluyan ng ating mga ugat ay kanyang ninanarrow down. So nagkakaroon ka ng aches and pains, inflammation. So yan ang mga side effects ng cholesterol pills. So itigil na natin at tayo ay uminom lang ng bawang. May antibacterial effect ito at antiviral. At alam nyo ba na mga 1 o 2 butil na tinadtad na bawang ay ilagay lang natin sa ilalim ng ating dila, bababa na ang ating blood pressure. O kaya pitpitin mo yung bawang or kaya ay pakuluan mo ang bawang at gawin mong tubig. O kaya nguyain mo, naku, nung nagka-COVID. Kasi may antiviral effect, may antibacterial effect yan. Sabi ng aking kapatid na Pastor Anthony, sabi niya, Dichi, wow, wag mo kakagatin mo lang yan, wag mo siyang tatatarin, nakagatin mo, nandun yung sulfuric effect na yan, sigurado, hindi ka magkakaroon ng complication dyan sa COVID na yan nung na-COVID ako. So yan ang kagandahan sa ating bawang na ito na isa sa mga naaprubahan na. Ang side effect lang yan ay medyo may bad breath ka lang pag ikay umiinom yan, pero okay na yon, may bad breath, pwede naman i-counter ng ibang pamamaraan, sipilyo ka lang. Pero napaka-daming healing properties ng bawang na ito. Ang susunod ay bayabas. Ang bayabas ay may bunga, high in vitamin C. Alam natin na ang bayabas, una-una masarap siya. So, katumbas ito ng napakataas na vitamin C. Hindi ka na kailangan bumili pa ng mga kapsula, especially na ngayon na usong mga COVID, kailangan natin ng immune booster at ito ay yung bunga ng bayabas. At hindi lang yan. Yung dahon ng bayabas, ay yung pakukuluan, ginagamit yan sa mga nanganganak, panlanggas, para madaling gumaling ang sakit nila. At alam nyo ba, yan ang aming ginagamit dito sa Tree of Life Clinic. Paano namin i-treat yung mga may sugat na mga breast cancer, yan ang aming pinanlalanggas. At pagkatapos mo langgasin, diktikin mo yung katas niya, itapal mo. Madaling gagaling, maghihil ang wound niyan. So, lagundi. Alam natin na ang lagundi ay nasa kapsula na. Alam natin ito ay gamot sa ubo, sipon, asthma. So, yan ay aprobada na ng DOH, proven effective, kaya nakakapsula na kung wala kayong dahon sa bahay. Wala siyang side effect as I mentioned, kaya maganda siya, safe siya compared sa mga synthetic drugs. So, niyog-niyogan, ito hindi siya masyadong popular pero ito ay pangtanggal ng mga bulate. Ang sambong, ito ay pangtunaw ng kidney stones. At may diuretic effect din yan. Tiyaang gubat, hindi rin siya masyadong popular. Ito ay pangtanggal ng mga sakit ng tiyan at LBM. Ulasimang bato or tinatawag na pansit-pansitan. Gamot ito sa gout. Anti-cancer din ito. Pwede itong gawing salad. Last but not the least, yerba buena or mint. Ito ay para sa may mga sakit-sakit sa mga kasukasuan, mga stomach ache, dysmenorrhea, impatcho, ubo-rin. So kung meron kayo nito, masakit ang ulo mo, itapal mo lang ang mint sa iyong ulo, mawawala na yung headache mo. So Ate Mirna, ngayon naman po, aside dun sa 10 na mga halamang gamot na approved na ng DOH, ano-ano pa po yung mga na-research or based on your experience din na mga common na mga halamang gamot na gusto niyo pong ipakilala pa sa atin pong mga tagapanood ngayon? So yung commonly used na very useful sa atin, yun lang ang aking ipakikilala sa atin. Top of the line is malunggay. Alam niyo ba ang malunggay at tinatawag nating
queen of all herbs dahil siya ay pang-treat ng anemia, diabetes, may anti-cancer property rin pala siya at anti-heart diseases at sa hyperacidity, ito ay gamot din sa mga may rheuma, sa mga may lagnat, common cold, pang high cholesterol, pang high BP rin siya, no? So in other words, siya may anti-inflammatory, antibacterial property. So kaya siya ay tinawag na Queen of Herbs. Naku, ang dami niyang magagamit. So kung ito ay gagawin mong smoothies, ibe-blend mo siya at iinumin mo siya every day, naku, mahahandle na niya lahat ng impending sakit mo ay kayang pagalingin ikaw, no? Ang susunod naman natin na tatalakayin ay ang serpentina. Naku, kailangan kilala natin si serpentina. Kung ikaw ay diabetic, serpentina ang katapat. Nako, alam mo ba na ako'y diabetes? Controlled ang aking diabetes, no? Naubusan ako ng serpentina kasi nawalan ako ng buhay, hindi na nakapagtanim. Tumaas ang aking blood sugar. Nako, napaka-importante ng serpentina sa akin. So ngayon, kailangan magtanim na muli ng serpentina para makapagpababa ng blood sugar ko. At yun ay aking nire-recommend sa inyong lahat. Kung ikaw ay mataas ang iyong blood sugar, huwag ka nang uminom ng gamot. Proven ko yan sa aking buhay, serpentina lang ang katapat niyan. At yan ay may mabibili na tayo sa kapsula sa market, ano? At ang serpentina pala ay gamot din para sa mayroong schizophrenia. Nako, hindi ko alam yon. At saka may mga bukol, yan ay aming ginagamit dito, yung mga may high BP, yan din pala ang pwedeng gamitin na halamang gamot. Ang next na itatalakayin natin ay balbas-pusa. Nako, ito ay dapat makilala nyo kung ikaw ay may frequent UTI o urinary tract infection, especially sa mga babae. Sa pag naghuhugas tayo ng ating puwerta, inuna ang ating puwet, bago puwerta, madalas o kaya gumagamit ng mga tissue paper, madalas magkaroon ng UTI. Nako, katapat lang yan. Balbas-pusa. Tanglad. Kilala natin ang tanglad. Dapat magtanim tayo. Pwede natin gawing smoothies ito. Pwede rin natin gawing drinks, no? Pwedeng gawing tea. Lagyan lang ng muscovado, pakuluan. Nako, napakasarap na nga. So ano ba ang ginagamot ng tanglad? Ito ay para sa mga blood sugar din, sa mga blood pressure din. Matataas ang blood pressure at matataas ang cholesterol. Tanglad ang katapat. So gawin lang tea every morning. It's either hot or cold. Ang next na ating halamang gamot na kailangan nating makilala ay aloe vera. Ang aloe vera pala ay magaling sa pag ikaw'y napaso para hindi ka yung burn na aksidente ka, napaso ka, lagyan mo lang ng aloe vera, hindi yan mamamaltos o magtutubig, no? Kasi pag nagtubig yan, masakit, mahapdi. Yan, lagyan mo lang ng aloe vera. Alam nyo ba, gamot din ng aloe vera sa mga may kidney problems, kidney failure namin dito, yan ang aming gamot. At yung mga may sakit sa skin, aloe vera. Alam naman natin, yan ay ginawa na sa market na may aloe vera mga skincare sapagkat nakakapagpaganda yan ng ating mga mukha, nakakatanggal ng wrinkle. At hindi lang yun, mga napapanot ang buhok o nalalagas, aloe vera. Gumamit ka ng aloe vera sa iyong buhok, hindi na malalagas ang iyong buhok. Ang susunod ay oregano. Ang oregano ay maraming gamit din yan. Kailangan makilala natin yan. Yung aming kapitbahay na ang anak ay lagi na lang may ubo. Sabi ko, magtanim ka ng oregano sa iyong bakuran. Truly enough, nagtanim siya ng oregano sa kanyang bakuran. Aba, alam mo ba na hindi na naging ubuhin ng kanyang anak. Alam niyo ba, ang anak ko ay pinanganak sa Amerika. Nung nag-relocate kami dito sa Pilipinas, lagi kaming laman ng hospital, yung 3 kong anak, laging na-IV, hindi na kaya ng oral antibiotic sila. So ina-IV ng antibiotic, hindi na tinatablan. Can you imagine, as young as naalala ko, 3 years old yung aking pangalawang anak, ina-asthma. Aba, may nagsabi sa akin itong oregano to, lagyan mo ng kalamansi at honey. Instead na yung juice na pambaon sa school nila, ito ang baon nila, oregano with kalamansi and juice. Truly enough, hindi na sila inuubo, hindi na sila laman ng hospital. Yung pinaka-highest dosage ng antibiotic ay hindi ko na alam kung ano nang susunod pa ay napagaling ng ating oregano. Okay? So next natin ay pandan. Ang pandan, alam natin na ginagawang pandan tea,
mabango ang amoy ng pandan. So, ito ay gamot din sa high blood pressure. Nakaka-prevent ito ng dandruff, pain reliever siya. At ito pa, nakaka-treat pala ito ng mga insomnia. Kung ikaw ay instead na iinom ka ng mga pampatulog, uminom ka lang ng pandan bago ka matulog para makatulog ka. May calming effect siya. At saka napag-aralan ko rin, gamot din pala siya sa diabetes. Okay, so yung susunod, luyang dilaw. Kung ang malunggay ay queen of all herbs, ang luyang dilaw ay king of all herbs. Tandaan natin, bakit? Ang daming napapagaling na luyang dilaw na to. Number one is ito ay anti-cancer. May anti-cancer property ito dahil ito ay anti-inflammatory. Nakakatunaw ito ng mga gallbladder stones at nagtitreat ng mga fatty liver, cholesterol, nakakababa at mga triglyceride. Kasi pag mataas ang triglyceride mo, usually diabetic ka. So ito ay nakakababa ang luyang dilaw. Pwede natin ito ilagay sa ating kanin para magkaroon ng yellow color o gawing cha, lagyan ng konting honey. Bingo, ikaw ay meron ka ng ininom na king of all herbs na makakapagpagaling ng maraming mga sakit. Ang susunod na dapat nating makilala ay ang guyabano leaves. So, ang guyabano leaves ay may anti-cancer effect. Tandaan natin, hindi yung, ito lang yung prutas na both, katulad ng ampalaya, may prutas, may leaves. Ito, ang leaves nga lang ang ating may anti-cancer property, hindi yung kanyang prutas dahil matamis siya, so hindi siya nakakagaling ng cancer. So, paano natin ito gagamitin? Dalawang bagay ang dapat natin tandaan, hindi natin pwede siyang inumin as guyabano wine dahil yung wine ay hindi nakakatreat ng sakit, yung alcohol na meron ito. So yan ang tandaan natin sa guyabano. Immune booster ito, anti-spasmodic, anti-inflammatory, kaya may anti-cancer property ang guyabano. Last but not the least, banaba. So kung ikaw ay may kidney failure, kung ikaw ay diabetic, uminom ka ng banaba leaves. Pakuluan lang at gawin mong tubig. Ang banaba ay nagagamit sa mga may kidney failure, may UTI, may mga kidney problems. Banaba ang katapat natin. Sige. Ngayong tukoy na natin kung ano-ano yung mga halamang gamot na pwede nating mapakinabangan at kung ano-ano yung mga healing power nila. Meron tayong mga video dito na prepare si Miss Bea. Tuturuan niya tayo ng mga pamamaraan kung paano po natin gagamitin yung mga halamang gamot. So yung unang video natin, Ate Mirna, is tungkol saan? Okay, infusion, pamamaraan ng ating panggagamot o paano natin gagamitin itong mga halamang gamot na to. Two types, cold and hot. Usually flowers and leaves. So ito yung na-mention ko, meron ka lang na isang tasang mainit na tubig, ilagay mo lang yung iyong 3 leaves o 4 na leaves, depende kung ano ang sakit mo, yun ay iinumin mo. So it's either hot or cold. Okay, so madali lang siya, hindi ba? Meron ka ng gamot. Alam mo ba ang Blutarnate ay may anti-tumor, brain booster para hindi ka magkaroon ng Alzheimer at nakakapagpababa din ito ng blood sugar. So yan, pakukuluan mo lang, meron ka ng gamot, halamang gamot. Yung flowers ng Blutarnate ang ating ginamit. Ang ganda pa ng kulay at siya ay madaling tumubo rin sa iyong halamanan.